Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay magluluto tayo ng ginataang pusit. Ito nga yung pusit na binili ko na nagpunta ako ng Tel Aviv, ang maharlikang pusit na 1,500 pesos ang kilo. Bago pa lamang ako pumunta noon ng Tel Aviv ay plano ko na talaga na bumili ng pusit. Para maiba naman ang aking ulam at paborito ko nga din ang ginataang pusit. Nagisa nga lamang ako dyan ng sibuyas at bawang at nilagyan ko ng madaming kamatis. Mas madaming kamatis, mas masarap. Nang malambot ng kamatis ay sunod kong inilagay ang pusit. Inilagay ko na nga ng buo yung pusit at ang akala ko pag naluto ay liliit. Tinimplahan ko na nga din at nilagyan ng mga pampalasa, asin, betchin at paminta. Yung iba nga pag nagluluto ay hindi gumagamit ng betchin. Hindi naman masamang gumamit ng betchin sa pagluluto, wag lamang sosobra. Akala ko ay ayos na dyan ang aking pusit kahit hindi ko hinati. Pero habang hinahalo ko ay parang nalalakihan ako. Kaya naman ang ginawa ko ay isa-isa kong hinango sa kawali at hinati ko sa dalawa. Ay nga't ayos na at mas maganda nga din tingnan kapag tama yung laki. Hindi ko nga nilagyan ng tubig at kusang nagtubig na at mas lalo nga dumami yung sabaw nang dahil siguro sa kamatis. Habang nga nagluluto ako ay tinawag ako ni Lola at ibangon ko daw siya sa kama. May inire-renovate kasi na bahay sa first floor ng aming building. Matagal-tagal pa nga bago matapos yun at kapag hindi ni Lola nakakayanan ng ingay ay nagpapabangon siya. Tumatambay dyan saglit si Lola sa salas. Bihirang-bihira nga lamang si Lola na tumambay dyan sa salas at kahit ayaw niya ay napilitan na nga lamang. Malakas pa naman si Lola kahit 90 years old na, yun nga lamang ay may katamada na bumangon sa kama at maglakad-lakad. At kapag niyayaya ko nga ay lagi niya sinasabi na wala daw siyang lakas para maglakad. אני צריכה את המים, אני מצטערת. המים. Ay nga kahit lumipat si Lola sa salas ay dinig na dinig yung ingay at parang nagbabibrate yung bahay. Habang nasa sala sila ay tinuloy ko naman ang aking pagluluto. Tinintay ko nga lamang yan na medyo maiga ang sabaw bago ko ilagay ang gata na nasa lata. Mas masarap nga sana kung fresh na gata ang kaso hindi diniuso ang niyog. At dahil taglamig dito sa Israel ay pati gata ay nabuo na. Kalahati nga lamang sana ang ilalagay ko kasi wala din naman akong paggagamitan at masasayang lamang kaya naman inilahat ko na. Dito nga sa akin trabaho ay kung hindi ako pupunta ng Tel Aviv at bibili niyan ay hindi ako makakatikim. Sayang nga at wala din ni kinalola na malapit na bilihan ng mga seafoods. At kapag bumibili naman ako din ng isda ay fillet na tilapia at salmon lamang. Dahil yun lamang ang aking kilala na frozen na isda din eh. At pati sa hipon ay frozen lamang din ang mayroon dito na nabibili ko. Ay nga't pagkatapos ko ilagay ang gata ay pinakuluan ko lamang ng konti bago ko lagyan ng suka. Halu-haluin lamang at hayaan hanggang sa maluto at maging malapot ang sabaw. Paborito ko nga ang ginataang pusit kaya naman kahit 1,500 ang kilo ay sulit na sulit din. Ay nga't medyo malapot na ang sabaw at mas masarap nga ang ginataang pusit kapag medyo malapot ang sabaw. Sa tulad ko na paborito din ang pusit ay talaga namang mapapadami ang kain kapag ganyan ang luto. Ay nga't ready na at luto na ang ating 1,500 na pusit. Kakain na nga sana ako dyan na bigla akong tinawag ni Lola at ihatid ko muna daw siya sa kanyang kwarto bago ako kumain. Dito nga kina Lola bago ko kumain ay mas una ko muna silang inaasikaso at pinapakain bago ako. Yan ngang niluto ko na ginataang pusit ay ako lamang ang kakain dahil hindi kumakain yan sina Lola. 5 araw ko na nga naulam yan dahil sa tanghali lamang ako kumakain ng kanin. Matipid nga din ako sa ulam kaya naman kahit malang kilo ng pusit ay nasulit ko at na-enjoy ko ang aking pagkain. O diba habang nakain ay may pa-background music pa at nakanta si Nilush. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!